Punta na tayo ngayon sa impeachment trial. Isa pa ho ito. Isa pa ho itong mga nakakatawang pangyayari sa ating bansa. Alam mo, sa totoo lang ha, unahin na natin itong kay Senator, ito, malupit to eh. Minutes, sir. You may proceed when you're ready. Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, that's isang beses, sir. Ayan. Tingnan niyo kung paano nahuhuli dito itong gunggong na to ha. Pinanood ba daw niya yung video? Oo daw. Pinanood daw niya yung video. Sige, tingnan natin. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko po ang admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November. Hindi yan ang tinatanong. Ang tanong, eto ha, ang tanong, okay? Ilang beses mo sinabi yon? Video ang pinag-uusapan dito, yung video. Iibahin niya yung usapan. Kasi alam niyang mahuhuli siya doon sa yung sa against interest eh. 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yon at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest. Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, Yan. yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, Inamin niya. in-admit pa niya ito, ni-reiterate Okay. niya. Yan ang ibig sabihin ng admission against interest. Kahit na ikasisira mo, ibig sabihin, hindi ito magpapabor sa iyong sarili, inamin mo pa rin. Yan ay isang bagay sa batas na matimbang. Okay? Matimbang po yan. Take note lang. Explain natin unti-unti. Very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well October as 8, other evidence. Okay. Opo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ayan. Ang Alam mo kung bakit matagal siyang nag-iisip? Bakit di siya makasagot? Kasi alam mo nagsisinungaling ito eh. Abogado siya. So alam niya na tinatansya muna niya kung matatrap ba siya doon sa mga tanong ni Cayetano. Kaya ang tagal niya munang sumagot eh. Tinitimbang niya, sandali, matatrap ba ako pag sinagot ko yan? sinasabi ko pong admission against interest, No, no. This yung is a new November question. 26. This is a new question. Ayun pinagpipilitan niya. Ayaw niya sagutin ng diretso. Pahilig siyang ganyan eh. Kung ano-ano yung sinasagot niya, ayaw niya sagutin ng diretso. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Yan. Kasi ang dami mong palusot. Parang yan yung mga jowa ninyong nahuli ninyo eh. Na nakapatong. Nahuli niyo yung jowa nyo, nakapatong.
Tinatanong, bakit ka nakapatong dyan sa pinsan mo? Akala ko ba pinsan mo yan? Hindi, ano lang talaga. Kasi itong pinsan ko, masakit ang katawan, minamasahe ko. At alam mo kasi nag-basketball ako kanina. Ang sagot, ang gulo-gulo eh. Pinsan mo ba yan? Hindi, alam mo kasi masakit yung katawan ko kaya minamasahe ko lang siya. Akala ko ba pinsan mo? Pinsan mo ba yan? Alam mo kasi ganito, yung doon sa opisina namin, maraming pinagawa yung boss. Medyo napasma ako, kaya tuloy yan na minamasahe niya ako. Di ba? Kasi nga, nagsisinungaling, hindi dumidiretso ng sagot. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Grabe, ang dali nung sagot eh. Meron! Meron! Ba't ayaw mo sagutin? Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Yes. Judge Arat may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo, meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. Yan! We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang Oh, you do not nire-refer, know. ang nire-refer ko na... Ang dami mong sinasabi, do not know lang pala sagot. Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Ang tagal na naman sumagot. Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa? Kita ninyo kung paano siya nahuhuli? Kita ninyo, nung una, sagot niya, hindi niya alam. Ngayon, nung sinabi niya, ito yung sinabi. Ito ba ay isang masasabi mong admission against interest at against your interest? Ano sabi? Hindi ko alam eh. Pero nung sinabi na yung mismong statement, opo. Akala ko ba hindi? Ano, hindi mo Sa alam? video na yon na admission against interest. Meron o wala? Or I don't know. Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. Kulit mo! to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so interest? far as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Hindi rin niya Siya alam. po yung namigay, sir. Ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate. Ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Huli ka ngayon. Akala ko ba,
Inimbestigahan nyo talaga. O, ngayon, naghanap si Cayetano ng topic tungkol sa video. Hindi niya masagot. Boy, kaya ka nakakasuhan, boy eh. Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. so you Specific. do not know what the alaman ng video. Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Huli, hindi mo alam yung video. Agoy. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O, kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it Yan. up into parts? Nagigets ninyo? Anong punta ni Cayetano dito? Yung admission against interest, 3 yung binanggit niya. Yung sa DepEd, yung sa tungkol sa threat, yung sa threat. Diba? Yung tungkol sa alleged assassination threat. Inamin niya na sinabi niya talaga yon. That's admission against interest of VP Sara Duterte. So, matimbang yon. Yun lang yung tiningnan nila. Pero yung sa DepEd, hindi nila tiningnan. Yung sa inciting to sedition na people power, hindi rin nila tinignan. Eh, di ba admission din yun? Sabi nga ni Cayetano, admission din yan dahil siya ang makikinabang kung sakasakaling siya po ay mapatalsik si Marcos. Pero bakit hindi tiningnan yung sinabi ni VP Sara Duterte na I'm against any people power? Ilang beses siya sinasabi ni VP Sara Duterte. Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I it think up? it should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole the whole. sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung 3 na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung 3. The Yon. same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is Kasi ang punto dito, kung naniniwala ka doon sa sinabi ni VP Sara Duterte na pag ako namatay, may inutusan na ako na patayin si Marcos, si Lisa at saka si Romualdez. Kung naniniwala ka doon, eh di sana naniwala ka din doon sa sinabi ko about DepEd at doon sa people power na ayoko. Eh bakit pinipili mo lang pinipaniwalaan mo? At doon sa mismong threat, eh meron ding admission doon. Ano? Napapatayin ako. May planong patayin ako ng gobyernong ito. Bakit hindi mo pinaniwalaan yun? Ang pinaniwalaan mo lang ay yung pag ako napatay, meron akong inutusan na. Nagigets ninyo? Isa lang yung, sa madaling salita, nagninikpik itong NBI, ito lang. Ito lang yung makakasira kay VP Sara Duterte. So yan lang yung pipiliin namin. Yun yung punto ni Cayetano dito. issues. Eh ngayon, sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung insofar as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Ay, iba yon. But Natutuwa siya doon sa mga pagbablog at pagbibigay ng kanilang opinion. Pero hindi niya sinabing natutuwa siya na magkaroon ng people power o revolusyon. If you know the Duterte, they don't like it. As a matter of fact, tapos na sana itong lahat ng to kung si VP Sara Duterte lumabas sa kalsada. Kasi kumpleto na eh. Kumpleto na. Ito ha. Usap-usapan na yan. Bubulgal ko na sa inyo. Kumpleto na eh. May tao na. Kaya ng INC mag-produce ng milyon.
may tao na. Yung mga militar, may contact na rin yung mga retired na yan. Sigurado tayo, hindi ko alam kung sino ha, wala akong alam tungkol dyan. Pero, assuming, may contact na rin yung mga yan. Kaya lang, ang talagang lagi nagiging problema dyan, yung head. Sino ang tatayong head para kung sakasakaling mag-withdraw ng support ang AFP o ang kapulisan, may tatayong head. Wala silang makita ngayon. At alam ko, naririnig ko sa palipaligid, naririnig ko lang, wala akong personal knowledge, naririnig ko, they're trying to convince VP Sara Duterte. But the Vice President, ayaw niya. Same with the father, ganyan na ganyan din ang ugali ni Pangulong Duterte. Ayaw niya talaga yan. Imaginein mo nung si Pangulong Duterte presidente, napakataas ng kanyang ratings. Trust rating nung siya ay presidente. Imaginein mo lang yun Everyone is convincing him to declare a revolutionary government. Remove the Camara, remove the Senate, and revolutionary government. Ginawa yan sa ibang bansa. Sa Africa, ginawa ng isang general yan. Gumanda yung lugar nila. Yan ang pinipilit noon ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. At ayaw ni Pangulong Duterte. He has the power to do it. He is the president at that time. Pinakamataas ang kanyang approval rating, pero hindi niya ginawa. Bakit? Hindi ganyan si Pangulong Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte na sakim sa kapangyarihan. Hindi. Marami nagkukumbinsi sa mga Duterte na tumayo na, pero ayaw nila. Bakit? Kasi sila ang makikinabang. Ayaw nila ng ganun. Let it be. Tapusin yung 2028, yun ang gusto nila. Ito na nga, kaya yan nga tayo nagkakaganito dahil sa yan ang gusto ni VP Sara Duterte. Sa totoo lang, sandaling-sandali lang to Pag tumayo lang, mag-declare lang si VP Sara Duterte, buong Mindanao susunod sa kanya di ba? Yung totoo. Pwede ko pong ulitin. Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayan, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron Yan. intel group? Bakit sa Ganda yan. cybercrime? Your Honor, my cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor. Yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya na Ganda ng punto ni Cayetano dito. papapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano May nagsabi Anong maybe? Kaya nyo nga pinapa-impeach si VP Sara Duterte because you believe that there is a grave threat against the president. Kasi sabi mo, baby. Alam mo kung bakit? Tuloy sa natin. presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir, why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat? Yung assassination plot o yung cyber aspect? Yon. No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... Anong pinagsasabi mo dyan? Ang tinatanong, which will you prioritize? Kasi ganito yan. Explain ko na sa inyo kung ano yung punto ni Cayetano dito. Explain ko na sa inyo. Ang punto niya dito, kaya nyo ini-impeach si VP Sara Duterte because sinasabi nyo that there is a grave threat made by VP Sara Duterte against the President. Sabihin, naniniwala kayo that there is a threat made by the Vice President. If naniniwala kayo that there is a threat against the President made by Vice President,
Di ba dapat ang priority nyo is to protect the president? At ang priority nyo dapat ay hindi yung kung ano yung sinabi. Dapat ang priority nyo kung ano yung gagawin para maitupad yung sinabi. Pero bakit pumatak yung kaso sa cybercrime? Alam nyo kung bakit? Because they know na hindi naman mangyayari yung threat na yon. Alam nilang hindi kaya ni BP Sara Duterte na patayin at hindi naman papatayin ni BP Sara Duterte si Marcos. Dahil ang linaw doon, pag ako namatay, saka patayin. May condition. So aantayin mo muna na mapatay bago mo makita na papatayin talaga si Marcos. So ibig sabihin, you believe na it is conditional. Second, you believe na hindi naman talaga serious yung threat. Anong pinaniwalaan mo? Yung priority nila, cybercrime. Ano yun? Yung utterances. Ang priority kasi nila, i-impeach si BP Sara Duterte. It's not to secure the president. Because they know it's impossible for BP Sara Duterte to do it. Because she has to die first. Second, wala naman siyang kakayanang patay ng presidente. Sa dami ng bantay ng presidente. Yung bantay nga ni Vice President, kakampi pa ng presidente. So napaka-imposible. Pero again, because ang motive lang nila ay ma-impeach si BP Sara Duterte, kaya ipinasa sa cybercrime. Hindi talaga doon sa issue ng threat. Yun ang punto ni Cayetano. So, magdidebate tayo kung anong higher. Papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yon. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, Bakit? again, uulitin ko, yung utterances was made through Yeah, information and so communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Tama. Not necessarily, Thank you, Your Mr. Honor. President. Thank you. Thank you, Your Honor. Pahiya ka, no? Yun yung ano doon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot,
Ah,